Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, panawagang buwagin ang NTF-ELCAC tinutulan ni PBBM. 2 milyong pisong pabuya sa impormasyon sa Bulacan ambush inialok ng PNP. Digital Text expert na si Henry Aguda nanumpa bilang bagong DICT Secretary. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ay matapos ang ginanap na ikapitong NTF-ELCAC Executive Committee na pinangunahan ng Pangulo kahapon. Sa isang press conference, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na malinaw na inihayag ng presidente na hindi nito ia-abolish ang komite dahil nakita nito ang ibinubunga ng mga pagsisikap sa ilalim ng programa. Saad pa ng mga miyembro, nangako ang Pangulo na ipagpapatuloy nito ang implementasyon ng Barangay Development Program o BDP, gayon din ang pag-i-issue ng Safe Conduct Passes para sa amnesty applicants. Nag-alok ng 2 milyong pisong pabuya ang Philippine National Police o PNP para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon kaugnay sa pamamaril na ikinasawi ng IT staff, ang kanyang kasintahan at security aid sa San Rafael, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson at PRO3 Director Brigadier General Jean Fajardo, pinaniniwala ang may kaugnayan sa politika ang pagpatay kay Brian Villaflor na nagtatrabaho para kay Bulacan 3rd District Congressional Candidate Victor Silverio. Pinagbabarilang mga biktima habang sakay ng kanilang sasakyan sa Maharlika Highway, Barangay Kapihan noong March 21. 7 iba pang mga individual ang sugatan. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng pananambang at hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng biktima, gayon rin ng lokal na pamahalaan ng Bulacan. Formal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT si Henry Roel Aguda sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang seremonya sa Malacanang kahapon. Si Aguda ay dating nanungkulan bilang Digital Infrastructure Lead sa Private Sector Advisory Council na binuo ng Pangulo para umagapay sa administrasyon sa pagbubuklod ng pribado at pampublikong sektor. Mahaba rin ang naging karanasan ni Aguda sa banking industry at kabihasaan sa technology at digital transformation nang manungkulan nito bilang President at CEO ng Union Digital Bank at humawak sa ilang senior leadership roles sa Union Bank. Tiwala naman si Pangulong Marcos na mapapabilis ang digital transformation ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Aguda. Pinalitan ni Aguda si Ivan John Uy na bumaba sa pwesto matapos magsilbing DICT Chief mula June 2022. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.